Ating food for the soul and food for the spirit, partner. Sabi ho sa Mateo 6:6, maaari tayong manalangin tuwing nadarama natin ang pangangailangang makipag-usap sa ating Ama sa Langit ng tahimik man o malakas. Kung minsan kailangan natin mapag-isa, kung saan may ibubuhos natin ang ating kaluluwa sa Kanya. Kaya kayo ho, opo, kahit saang lugar kayo, pwede kayong manalangin. Walang pinipili, pero siyempre ganun pa rin, mas maganda yung tahimik na lugar para talagang manamnam mo yung yung marinig mo, maramdaman mo. Through the Holy Spirit, mga kaibigan, ang iyong panalangin sa Panginoong Diyos, mga hinihingi po natin, di ba? Alright, 6:05 ang tamang oras sa buong kapuluan. Pero ang tanong, partner, today, ito gusto ko lang i-share sa inyo, nabasa ko rin lang ho. Bakit daw ho minsan ay tila tahimik ang Diyos sa ating buhay? Bakit ho minsan ay tila tahimik po ang Panginoong Diyos sa ating buhay? Ngayon, bakit ho sa tingin ninyo? Bakit kaya? Why tahimik? Silensyo, mga kanyusik. Well, dito po sa ating gustong i-share today, sinasabi, binigyan ho tayo ng Diyos ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa Kanya at marinig mula sa Kanya. Binigyan niya ho tayo ng Kanyang salita, ang Biblia, kung saan ipinahayag niya ang Kanyang kalooban para sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita. At matutukoy natin ang kalooban ng Diyos sa mga talata sa Biblia. Binigyan din tayo ng Diyos ng panalangin. Na kapag itinaas natin ang ating mga puso sa panalangin, nakakapagbahagi tayo ng ating mga iniisip, nais at mga alalahanin sa Diyos. Kadalasan, sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag binibigyan natin ng oras ang pagbabasa ng Biblia, gagawin ng banal na espiritu na may mga talatang tumayo para sa atin. O sasagutin ng Diyos ang panalangin ho natin sa pamamagitan po ng ibang tao o sa pamamagitan po ng pangyayari sa ating buhay. Minsan, maaaring tila tahimik po ang Diyos. Ito ay maaaring dahil pinili ng Diyos na hindi agad sagutin ang ating panalangin. Nais ng Diyos na tayo ho ay maging handa na maghintay sa Kanya, tulad ng nasa awit 27:14, nais niya na tayo ay magtiwala sa Kanya ng buo at magtiwala rin ng buo sa Kanyang tiyempo, Kawikaan 3:5-6. Hindi siya po tulad ng isang computer, mga kanyusik. Mga mahal po namin tagapakinig, na lumalabas ang sagot kaagad pagkatapos mong ipasok ang tanong. Ang ating Panginoong Diyos po ay isang, Diyos nga diba? Na nagdadais po ng personal na relasyon sa bawat mananampalataya. Siya rin po ay isang Diyos na pinakadakila. Walang sino man ang makakapilit sa Kanya na sumunod sa isang tiyak na schedule. Walang schedule ang Panginoon, partner. Maaaring nagsasalita ang Diyos ngunit hindi mo siya naririnig. Amen ba yun? Amen. Why? Kung ang iyong buhay ay puno ng masyadong maraming gawain at hindi ka naglalaan ng oras upang makinig sa Panginoong Diyos, magiging bingi ka sa Kanyang tinig. Mahina ang tinig ng Diyos sa iyo. Pinakamuhusay mo itong maririnig kapag isinasantabi mo ang ibang bagay. Kaya suriin po natin ang ating buhay at ang ating puso. Maaring tahimik po ang Panginoong Diyos dahil pinahihintulutan mo ang kasalanan na pumasok sa ating buhay. Kaya suriin po natin ang buhay natin at ang ating puso. Mayroon bang mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos? O nasa isang relasyon ka ba na hindi mo dapat o hindi ka dapat
nandoon o naroroon? Marahil ikaw po ay hindi tapat sa pera? Nagtataglay ka ba ng bitterness o kasakiman o inggit? Maging handa na hayaang lumiwanag ang maliwanag na ilaw ng banal na Espiritu sa iyong puso. Ihanda ang iyong sarili na ipahayag ang iyong mga kasalanan at maging malinis. Maging handa na talikuran ang lahat ng pumipigil sa iyo na mabuhay ng malapit sa Diyos. Partner, medyo malalim tong pinag-uusapan natin. Sometimes, alam mo, ang ganda ng prayer na i-share sa akin na gusto ko rin i-share. Pero this is reality, partner. This is reality. Sabi niya sa prayer, God, I'm sorry. I'm sorry for all the times I promised to change, but fell back into old habits. I'm sorry for saying I follow you, yet ignored reading your word to know you better and draw closer to you. Sabi ho sa prayer na ito, Lord, I'm sorry for saying I'd surrender everything to you, but yet holding on to my own plans. Tama po, no? Yung sinasabi ng prayer, ganun tayo. I'm sorry I thanked you in prayer, but forgot to show gratitude in my actions. Papasalamat ka, di umano. Kunwari, nagdarasal. Pero, hindi nakikita. God, I've disappointed you more times than I can count. But I thank you for giving me a new day. You see, mga kaibigan, makatotohanan po itong dasal na ito eh. Marami tayong pangako sa Panginoon na magbabago tayo, pero bumabalik po tayo sa old habits po natin. Mga maling gawain po natin, mga lumang gawain po natin. Nandyan po yung, alam nyo na, nakakagawa tayo ng mali. Sabi mo, Lord, ayoko na hong magsugal. Susugal ka pa rin. Lord, ayoko na hong titigilan ko na ho ang magsabi ng fake news, kasi nungalingan, ganyan. Gagawa pa rin ho natin. Di ba? Opo. Napakatotoo po. Pero ang pinakamatindi doon, partner, yung last part, na binibigyan pa rin tayo lagi ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong buhay. Diba? Yun ang importante doon. Kaya, every day we have to pray, we have to thank God, and I believe that God will work sa buhay natin. Alright? So, yun lang po, mga kaibigan. Siguro, you know now the reason why sometimes, bakit tila tahimik ang Panginoon sa mga kahilingan po natin. Di ba? Yan po ang pagnilay-nilayan natin sa ating sarili sa araw na ito.